Nakita na ng ating bida kay Arthur ang kanyang status at sinabi na ang lahat ng buhay niya simula nung niligtas niya ito nung 7 years old pa lang siya ay galing na sa kanya. Nilabas nito ang isang kontrata at sinabi na pag pinirmahan niya ito ay magiging opisyal na siyang parte ng Eternal Club at bibigyan siya ni Lee ng walang hanggang buhay at kayamanan. Wala daw siyang ibang kailangang gawin kundi ang gawin ang lahat ng kanyang misyon at balang araw ay magkikita din sila ulit. Dahil matagal naman ang buo ang loob ni Arthur para bumawi sa kanyang mga magulang ay lumuhad na agad ito sa harap ng kanyang tatay at sinabi na tinatanggap na niya ito. Habang pinapasahan ni Lee ng oras si Arthur ay iniisip nito na kahit meron itong tiwala sa kanya ay kailangan pa rin niya itong papirmahin ng kontrata para makasigurado na hindi siya nito tataksilin. Makalipas naman ng ilang sandali ay makikita natin na natapos na ito at napansin agad ng lalaki ang mga nagbago sa kanyang katawan. Pinakita naman agad ng ating bida sa kanya ang kanyang status na meron ng 110 years na oras. Nung ginalaw ni Arthur ang kanyang katawan ay napansin niya na parang bumalik daw ang pakiramdam nito nung bata pa siya dahil nawala ang kahit na anong sakit dito. Natigil naman agad si Arthur sa kanyang sinasabi dahil narinig nito na nagsalita si Yuki at pinaalala na ang bahay na yun at ang lahat ng kanilang pera ay mapupunta sa kanya. Naniniwala din daw siya na pagdating ng panahon na nagkita na ulit sila ay napalaki na niya ito ng sobra. Dahil sa tiwala ng kanyang nanay ay seryoso nitong sinabi na hinding-hindi siya nito bibiguin. Napatingin naman ang dalawa sa ating bida dahil tinawag nito si Arthur at sinabi na meron daw itong ipapaalala sa kanya para sa mga gagawin niya sa future. Sinabi nito kay Arthur na kailangan niyang palawakin ang kanyang mga business at maghanap ng mga talentadong tao para sa kanilang club. Hindi naman na ito nagreklamo o nagtanong at seryoso nitong sinabi na makakaasa siya na gagawin niya ang lahat para magawa iyon. Makalipas ang ilang sandali ay makikita natin na dumating na ang tatlo sa harap ng isang malaking barko dahil ito ang sasakyan ni Lee at Yuki paalis doon. Bago sumakay ay sinabi ng ating bida sa lalaki na bago siya bumalik sa totoo nilang oras ay pupuntahan na muna nila si Nicholas sa ibang bansa. Napangiti naman doon si Arthur at sinabi sa kanyang tatay na pag nagkita na silang dalawa ay pakibati na lang ito para sa kanya. Habang naglalakad na ito paakay ng barko ay simpleng oo lang ang sinagot nito sa kanya. Mapapansin naman sa mukha ni Arthur ang lungkot dahil aalis na ang mga tao na tinuring niyang magulang at parang hindi man lang daw sila nalungkot doon. Pero, bago tuluyang makasakay ng barko ay lumingon sa kanya si Lee at sinabi na ipagkakatiwala na nito ang lahat sa kanya at proud daw ito sa kanya. Hindi naman na nakasagot doon ang lalaki dahil tumulo na lang bigla ang luha nito kaya nakangiti na lang itong tumingin sa papaalis nilang barko. Makalipas ang ilang araw sa dagat ay makikita natin na nakarating na sila sa ibang bansa. Naglibot-libot muna ang mga ito lugar at hindi naman sila nahirapan dahil nahanap agad nila ang kanilang hinahanap. Hindi naman pamilyar kay Yuki ang Mr. E Private Laboratory kaya tinanong nito si Lee kung bakit sila nandoon. Pero, bigla na lang pumasok sa kanyang isip ang mga nangyari sa history kaya naisip nito na ang ina iyon ay si Mr. Edison. Sa loob ng kanyang opisina ay makikita natin ito na nakatayo dahil meron itong malalim na iniisip. Tinitignan kasi nito ang problema sa kanyang formula at inisiip kung ano kaya ang kulang dito. Dahil hindi pa rin niya ito makita ay nainis na talaga ito kaya ginulunan niya ang lahat ng papel sa kanyang lamesa. Napatingin naman ito sa likod dahil narinig niya na tinawag siya ng kanyang assistant. Sinabi nito na nandoon na naman ang makulit na lalaking pumunta doon nung isang araw at mukha daw itong may magandang balita. Hindi naman na hinintay ni Nicola na tawagin siya dahil dumiretso na agad ito sa opisina ni Edison para sabihing natapos na niya ang kanyang pinapagawa. Para maniwala ito sa kanya ay inabot nito kay Edison ang dala niyang papel at sinabi na tignan niya itong mabuti. Habang tinitignan ng kanyang gawa ay sinasabi nito sa lalaki na mahalaga ang kanyang oras kaya kung nandoon lang siya para manloko ay umalis na lang daw siya. Pero, nanlaki ang mga mata ni Edison nung nakita niya na tama nga ang lahat ng nakasulat doon. Nung nakita ni Nicola ang reaksyon ng matanda ay ngumiti ito at sinabi na ang problema niya tungkol sa electrical generators at direct currents ay niresolve na niya. Kaya, kukunin na daw niya ang $50,000 na sinabi niyang premyo kung sino ang makakaayos ng kanyang problema.
Hindi naman sumagot agad ang lalaki kaya tinanong siya ni Nikola kung tama ba ang kanyang plano at ang solace yung naisip niya. Hindi pa rin sumasagot sa kanya si Edison dahil binabasa lang nitong mabuti ang ginawa ni Nikola para sa kanya. Akala naman niya na hindi lang naiintindihan ng matanda ang kanyang sulat kaya pinaliwanag nito sa kanya kung ano ang lahat ng nakasulat doon. Bago siya matapos magpaliwanag ay sinabi din ni Nikola na kung gusto niya ay gagawin niya ito doon para makita niya ito ng personal. Nung natapos itong basahin ni Edison ay binalik na niya ang papel sa lalaki at sinabi na pag-usapan na lang daw nila ito sa susunod. Pero, binati niya ito ng congratulations dahil pasado daw sa kanya ang mga ginawa nito. Nakiusap naman ito na kung pwede lang ay tignan muna niya ito ulit dahil sigurado daw siya na tama ang lahat ng nakasulat doon. Pero, napatigil na lang ito dahil ang akala niya ay hindi ito pumayag pero parang iba ang kanyang narinig. Nung napagtanto na nito na pumayag pala sa kanyang gawa si Edison ay masaya itong nagpasalamat sa matanda. Nag-iba naman bigla ang itsura ni Edison dahil pagkasabi noon ni Nikola ay sinabi nito na pwede na siyang umalis at ituloy na lang daw niya sa kanila ang kanyang ginagawa. Hindi naman alam ng binata kung ano ang nangyayari dahil hinihintay nito ang kanyang papremyo. Tumawa naman bigla si Edison at tinanong kung hinihintay ba nito ang kanyang $50,000 na pera. Pinaliwanag nito kay Nikola na wala talagang reward na pera dahil sinabi lang niya ito para ganahan ang lahat na gawin ang kanyang problema. Hindi naman pumayag doon ang lalaki at sinabi na bago lang siya sa kanilang lugar kaya kakailanganin niya ang perang iyon. Dahil medyo naawa sa kanya si Edison ay sinabi nito na dadagdagan na lang niya ng konti ang kanyang sweldo para hindi naman daw siya mahirapan ng sobra. Nagalit ito sa kanyang isip pero yumuko na lang ito at sinabi na kung ganun ay aalis na siya ngayon. Pagbalik sa kanyang maliit na kwarto ay humiga na lang ito agad at huminga ng malalim. Inisip niya na hindi daw niya inaakalang ganun pala ang ugali ng sikat na imbentor na si Edison. Dahil hindi pa rin ito mapakali ay napatayo na ulit ito dahil hindi pa rin naalis sa kanyang loob ang galit. Pero, nagtaka ito nung nakita niya na merong dyaryo sa kanyang lamesa dahil hindi naman niya naaalala na bumili siya ngayong araw. Hindi naman ito makapaniwala dahil ang una niyang nakita doon ay naghahanap ng isang assistant si Mr. Westinghouse. Sinabi nito na magandang oportunidad ito dahil kasing laki daw nito si Mr. Edison at pag nakapasok siya doon ay pwede nang magbago ang kanyang buhay. Habang naghahanap ng libro sa kanyang library ay makikita natin na sinabi ng bantay ni Edison na nag-resign na daw sa kanila si Nikola kaninang umaga. Agad naman itong bumaba sa kanyang hagdanan at sinabi na hindi daw mapagkakailang isa itong genius na engineer. Kaya, masama daw pag nakilala ito dahil pag nangyari yun ay delikado ang kanyang pangalan at kumpanya. Pero, meron naman daw itong ideya kung kanino ito magpupunta kaya inutusan nito ang kanyang alalay at sinabing kailangan niyang utusan ang iba nilang kasama para hindi ito matuloy. Lumipat naman muna ang ating storya sa isang restaurant at makikita natin na merong isang lalaki doon na nagbabasa ng dyaryo at umiinom ng kape. Makalipas lamang ang ilang sandali ay dumating na din doon si Nikola at agad nitong binati ang naghihintay sa kanyang si Mr. Lemuel. Agad itong umupo sa kanyang harapan at sinabi na dahil kilala itong patent attorney ay meron itong ipapakitang mga disenyo sa kanya. Makikita naman natin na sinusundan lang ng dalawa si Nikola sa likod at mukhang hindi natutuwa si Yuki sa kanyang ginawa. Sinabi nito na kahit nilagay na nila sa kanyang kwarto ang dyaryo ay iba pa rin ang ginawa nito at nakipagkita sa ibang tao. Nilatag na nga daw nila sa kanya kung sino ang kanyang dapat puntahan pero umalis pa rin siya mag-isa at pinapakita pa nito sa iba ang kanyang mga gawa. Bigla namang may dumating na dalawang lalaki doon at binati ng mga ito si Nikola at ang kanyang kasama. Dahil hindi na natutuwa si Lee pero hindi naman niya pwedeng baguhin ang gagawin ni Nikola ay pinitik na lang nito ang kanyang daliri para pabilisin ang oras at mabilis mangyari ang katangahan ng binata. Pinakita doon na kinausap ni Tesla ang dalawang businessman na pinakilala sa kanya ni Mr. Lemuel tungkol sa kanmayang mga imbento. Dahil sa bola nito at mga pangako ay naimpluwensyahan nilang tatlo ang binata para gawin ang kanilang mga gusto. Makalipas naman ang ilang buwan ay nabuo na ang kanyang pangarap at napatayo na rin ang sarili niyang kumpanya na may pangalang Tesla Electric Light Manufacturing. Sa umpisa ay maganda ang takbo ng kanyang lugar dahil sa kanyang talento at pagsisikap.
Pero, dahil wala namang alam ang dalawang businessman na kanyang nakausap ay mabilis ding na-bankrupt ang kanyang negosyo. Hindi lang yun ang masasamang nangyari sa kanya dahil kasabay ng pagbagsak nito ay nakuha din sa kanya ang ilang gamit na kanyang naimbento kaya para talagang kumokontra ang lahat sa kanya. Bandang huli, dahil wala na talaga siyang magagawa ay nagtrabaho na lang siya sa construction na merong sobrang liit na sahod. Ang pinakamalupit pa dito ay ang ginagawa nilang lugar ay para sa bagong kumpanya ni Edison. Tumuloy na ang ating storya kay Nikola at makikita natin na bigla na lang itong natigil sa pagkain dahil meron siyang kakaibang naramdaman. Pagtingin niya sa kanyang taas ay hindi ito makapaniwala dahil meron na lang biglang sumulpot sa ere na dalawang tao. Binati naman agad ng ating bida si Nikola at sinabi na buti naman ay nagkita na ulit sila. Hindi naman ito namukan agad si Lee pero nung lumapit ito ay naalala niya ang dati niyang kapitbahay. Nakita din ito sa likod si Yuki at napansin agad nito na wala man lang nagbago sa kanilang mga itsura. Dahil nagpakita na sila kay Nikola sa ganong paraan ay kailangan na daw nitong formal na magpakilala sa lalaki. Nilabas nito ang kanyang mahiwagang orasan at sinabi kay Nikola na siya ang time merchant na naglilibot sa River of Time. Pumunta daw siya sa panahong yun para maghanap ng mga talentadong tao na isasali niya sa kanyang club at isa daw siya sa kanyang mga napili. Tinignan naman ni Nikola ang kanyang sarili at sinabi sa ating bida na puro kamalasan na lang ang nangyari sa kanya kaya mali daw siguro siya ng pinili. Sinabi naman sa kanya ni Lee na bakit kasi hindi niya sinunod ang clue na binigay nito sa kanya at nagtrabaho para kay Westinghouse. Ngumiti naman ito ng sapilitan at sinabi na hindi niya kasi kilala ang lalaking iyon at ayaw na daw niyang makakilala pa ng isang taong kagaya ni Edison. Kaya, sinubukan na lang niyang gumawa ng sarili niyang kumpanya pero alam naman nila kung ano ang nangyari doon. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na iba ang mangyayari sa kanyang future kesa sa kanyang iniisip ngayon. Inabot nito ang kanyang kamay sa lalaki at sinabi kung gusto niya ay pwede daw niya itong ipakita sa kanya. Pagkahawak nito sa kamay ni Lee ay agad nang nag-umpisa ang kanyang kapangyarihan kaya napapikit na lang si Nikola. Pagkadilat nito ng kanyang mga mata ay hindi ito makapaniwala sa mga bagay sa kanyang harapan. Nagsalita naman ang time merchant at sinabi na meron siyang sasabihin tungkol kay Tesla. Tama daw ang lahat ng kanyang iniisip simula sa alternating electric generator hanggang sa huling transmitters. Hindi naman na nito napigilan ang pag-iyak dahil sinabi niya na tama pala ang lahat ng kanyang mga naisip. Dinagdag naman ni Lee na hindi niya kailangang sayangin ang kanyang oras sa constructions dahil kailangan daw agad niyang puntahan si Westinghouse at patunayan ang kanyang sarili sa matanda. Nilabas na nito ang kontrata para kay Nikola at sinabi na gusto ba nitong sumali sa kanyang club para magkaroon ng eternal life at masaksihan mismo gamit ang kanyang mga mata ang lahat ng mangyayari sa future. Hindi naman na nagdalawang isip pa si Nikola at sinabing pumapayag na ito sa gusto ng time merchant. Mabilis naman ang lumipas ang panahon at pagkatapos makapasok ni Nikola sa kumpanya ni Westinghouse ay mabilis nang tumaas ang ranggo nito dahil malaki ang tinulong niya sa paggawa ng alternating current system sa kuryente. Dahil doon ay nag-umpisa na ang tinatawag ng lahat ng War of the Currents laban sa kanya at kay Mr. Edison. Sa isang banda, sinusubukang patunayan ni Edison sa mga tao na delikado ang alternating current. Sinubukan niyang gamitin ang kuryente na gumagamit ng alternating current sa mga hayop at pinapalabas niya na delikado talaga ito. Hindi pa ito tumigil doon dahil kahit sa mga tao ay sinubukan niya rin itong gawin. Pero, hindi naman nangangamba doon sila Nikola at Westinghouse dahil ang kanilang lamang ay sobrang mura gamitin ng alternating current. Kaya, para sa mga businessman ay walang laban ang ginagawa ni Edison kung ikukumpara dito dahil nakila Tesla ang pera. Lumipat naman na ang ating storya sa Chicago World Conference ng taong 1893. Makikita natin sa labas ng building si Edison na nakatayo lang mag-isa at nakatingin sa isang poste na ginagamit ang alternating current para gumana. Nakakunot ang nuto nito habang sinasabi na kahit ano ang kanyang gawin ay nauna pa rin sa kanya na ginawa nila Tesla. Natigil naman ito sa kanyang iniisip dahil merong tumawag sa kanya galing sa likod. Ito pala ay si Nikola ay nakangiti nitong tinanong si Edison kung ano na ang masasabi nito sa kanyang mga achievements.
Galit naman itong tinanong kung nandoon lang ba talaga siya para ipagyabang sa lahat ng tao ang kanyang mga narating. Sinabi naman ni Nikola na hindi yun ang dahilan dahil ang ipapakita daw niya sa mga tao ay ang isang demonstrasyon gamit ang alternating current. Natawa naman doon si Edison at sinabi na kawawa naman ang gagamitin nilang hayop dahil sigurado daw siya na mamamatay lamang ito. Ngumiti naman si Nikola sa kanyang kausap at sinabi na hindi hayop ang gagamitin niya sa panahong iyon. Ipapakita daw niya sa lahat ng manunood sa kanila na ligtas ang kanyang ginawa kaya sa tao niya ito gagamitin. Tumawa naman agad ng malakas si Edison at sinabi na tigilan na niya ito agad bago pa siya makapatay sa harap ng maraming tao. Hindi naman ito pinansin ni Tesla kaya naglakad na lang ito paalis at sinabing mag-uumpisa na kasi ang kanyang demonstration ng 10 minutes. Lumingon ito kay Edison at sinabi na makapunta sana siya dahil pinaghanda daw siya nito ng upuan sa harapan. Makalipas lamang ang ilang sandali ay makikita natin na nasa loob na ng building ang ginawa ni Nikola. Nakaupo na rin doon ang napakaraming tao na naghihintay kung ano ang magiging resulta ng kanyang gagawin. Tinanong naman ni Edison si Westinghouse kung manunood lang ba talaga siya habang pumapatay ng isang tao si Tesla. Nagulat naman ito nung sinabi sa kanya ng matanda na sinubukan na niya itong pigilan pero gusto pa rin daw niya itong gawin sa kanyang sarili. Natigil naman na ang usapan ng dalawa dahil lumabas na si Nikola sa harap at binati ang lahat ng nanunood doon. Hindi na nito pinatagal pa ang demonstration dahil binuksan na nito ang kanyang ginawa kaya damaloy na agad ang kuryente sa kanyang katawan. Hindi naman makapaniwala ang lahat ng nandoon at akala nila ay hindi na makakaligtas doon si Nikola. Pero, hindi naman ito nangamba dahil nakangiti lang ito habang nasusunod ang peke niyang bigete. Nagulat ang lahat nung bigla na lang siyang nagsalita at sinabi na hindi delikado ang alternating current kagaya ng sinasabi sa kanila ni Mr. Edison. Kabaliktaran daw ito dahil sigurado siya na ang kanyang inimbento ang magiging future ng kanilang mundo.